Ali. June 4, Huwebes. Mainit ngayon. Pakiramdam mo parang mahigit 30. Pero walang sinabi kumpara sa atin sa Pilipinas. Naririnig ko ayon sa aking mga kamag-anak. Sana'y nakakahanap kayo ng paraan, mga kababayan ko sa Pilipinas, na maibsan ang init. At sana'y makapahinga ang katawan ninyo. Hindi biro ang init talaga. Hindi biro. Alam ko yan. Lalo pa sa mga seniors o may kapansanan. Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Huwebes. Bukas ay Biyernes na naman, kung saan masaya ang mga tao. Sa paanan ko makikita ninyo mga ilang simpleng tools na walang iba, hindi kasimplihan. Mga tools ko na gamit. Pangkaraniwang mga tools kong gamit sa pagtatanggal, pagkakalas ng gulong, pagpapalit ng gulong from summer tires to winter tires, at vice versa. Sa ngayon, meron pa kaming mga sasakyan na naka winter tires pa. Pumalo na yung June, di ba? Kaya kailangan ko na talagang mapalitan. Okay naman, mga short trip naman ang ginagawa ng pamilya. Kaya hindi kalabisan ito sa winter tires. Pero nevertheless, kailangan na talaga. Okay, umpisa na natin, kaibigan. At ilalagay ko kayo dito sa aking kwintas. Ngayon ko lang ito gagawin. Isang taon na yata ito. At itong pangarap ko, magkaroon ito ng sa tuwina sa pag-ayos natin sa hood at sa mga sakyan. Bob, Mary. About, yep. I heard. Yeah. Alright, mukhang nag-time out na itong ang aking camera. That means 5 minutes na to. Nakalagay ito. Pag nag-time out, nakita kong wala na ako sa litrato, sa lente. 5 minutes na yan. So, over 5 minutes na itong aking. Let's go. Umpisa na natin. Alright. Alright, dito kayo nakalagay kanina. Nakapatong kayo sa mga containers ko. Napakaganda nito. Ito yung tripod na gamit ko. Itong dala-dala ko lang. Kasya to sa bulsa. Sa bulsa nyo. Ganyan lang. Na-adjust ito. Napipivot. Naiikot. At kung gusto nyo may kahabaan, dissenting haba nya. Gusto nyo may tripod, okay siya. Gusto yung mababa-baba, okay. Kaya, very convenient. Alright, lagay ko siya sa bulsa. At, ito tayo. Pakita ko sa inyo yung tools na gagamitin ko. Na maaaring it's always good to invest on good tools. Yung kilalang tools na hindi naman masisira ang bangko ninyo. Ito ay made by, I don't know. I should know. Maximus. Okay. Alright. Ito ang dapat sa mga impact wrench dahil ito ay gawa sa special na steel na bakal na hindi magsha-shatter. Unlike yung mga silver na nakikita ninyong stainless, huwag yung gagamitin yun sa impact wrench. Dahil kapag ginamit yung malakas ito maaaring sumabog yun, magsha-shatter yun. Habang ginagawa nyo, you're doing something, diba? Let's see. You're doing something at sobrang pressure niya, no? Stress nito, maaaring mag-crack ito at sumabog, you know.
boom. Alright, kaya kailangan ding meron kayong protective glasses. Although dito sa mga video hindi niyo ako nakikitang gumagamit talaga niyan. It's wise. Don't be stupid like me. Huh? It's good to have safety glasses. Alright, itong kailangan ninyo at kulang ako dito Siyempre, shop towel. Tapos ko kayo shop towel. Good old fashion na naubos ng buhok nitong aking steel brush. Siyempre, pang-angkla. Emergency brake, kailangan naka-engage. Lagyan nyo pa rin ito. May technique nito paglalagay sa likod kung anong iangat yung gulong sa harap, sa lungat, kung saan ito iangkla. Pero para sigurado, kung may dalawa kayo ito, ilagay nyo sa likod, sa dalawang pares magkatapat na gulong. Right? Mas maganda yun. Gawa lang pala to, DIY to. Bago pa mauso ng DIY o internet, ginawa na to ng kaibigan ko si Barry. Again, brake parts. Okay? Brake parts. At ito controversial to. I wouldn't suggest this sa inyo lahat. Ginagawa ko to sa bawat sakyan namin. Ito yung nilalagay ko sa tornilyo, sa studs, sa wheelbase, sa tornilyo, sa lug nuts, para hindi siya kalawangin. Dito kasi sa Canada kung saan may tunay na winter at kung saan laging exposed ang sakyan namin sa mahigit kalahating taon na asin galing sa mga plow trucks na sinasabi sa kalsada at natutunaw, at pag nag-drive kayo na splash, tumatama sa gulong nyo, sa undercarriage, underbody ng sakyan ninyo, ay yun ang magkukuro, yun ang nakakalawang. At ang isa sa mga kinakalawang ay yung wheel hub ninyo, yung lug nuts ninyo. At kapag napabayaan yun, minsan napakahirap tanggalin ang gulong dahil doon. Itong tornilyo. Kaya, even gulong. Kaya, isa to sa mga kaibigan ko. Ngayon, hindi to rekomendado ng mga lahat, I believe, lahat ng mga brand ng mga sakyan, mga model, mga kumpanyang sakyan, dahil may chance na mawala mag-loose din ang tornilyo ninyo o ma-overtorque ninyo ang inyong lug nuts. Pero again, do some research. Hindi natin pag-usapan ng todo ito tungkol dito, pero ginagamit ko to. Napakaliit. Yun lang. Alright, may maso ako sakali mang stubborn yung gulong, kahit lagyan mo ng mga lubricants ng mga tamang mga lugar, ay minsan hindi pa rin patitigil ang kalawang. At itong sagot natin minsan sa pagtanggal ng gulong. Pakita ko sa inyo. Kapag na-stuck ang gulong, corroded na yung ating dito nyo i-hit siya. Okay? Ingat kayo. Yan. Kung hindi kayang sipain, hindi kayang ng kamay nyo, o sipa, harap or likod, saan kailangan nyo ng maso? Right? O yung iba, 25 pounder maso, 20 pounder maso. Kaya hit nyo lang dito, wag na wag dito. Okay? At ingatan nyo to. Kaya I hope hindi mangyari ito sa atin. Dahil alaga akong sakyan ito, madali lang ito matanggal. Kung konti man ang pag-stock niya, kayang-kaya ng kamay lang. Kaya, alright, let's go. £36, 36 PSI. Sapat na yun. It calls for 35. Ira-round ko lang. 36 is fine. Okay. Summer tires. Michelin. Good summer tires.
careful. Squeeze yourself. Pinaka-ayaw ko dito sa pagpapalit ito ay yung may lock key. Meron silang lock wheel dito. Pakita ko sa inyo, kaibigan. Ito siya. Hindi niya matatanggal talaga ang gulong or magbibigyan ng sakit ng ulo sa inyo kung sino magnanakaw nito kung wala nitong susi na to. Isa sa mga stud natin ay may angkop na susi, tinatawag, na ito lamang ito lang makakapagbukas, makakapagtanggal sa gulong na to dito. Kaya, well, may mga paraan para matanggal ito. Sakali mawala ito, pero sakit ng ulo yun. Kaya, mangyayari niyan, yung groove niya, meron siya dito na hugis, magmamatch yan dito. Once na magmatch, there you go, it's locked. Pwede nyo nang matanggal counterclockwise. Itong, yeah, alright. Kapalik ko to. Okay, taas ko ng konti. I hope nakikita ninyo. Sinag ng araw, hindi ko kayo makita. Kinda loose. Nope. What is this? 21. I think 19 tayo. Alright. 19 to. Perfecto. Parang sinukat. Alright. Lagay natin sa number 3 kung saan pinakamalakas. Okay. Reverse. Ito ang ayoko. Pag na-stuck siya. Kaya minsan may maso tayo eh. Ay, dyan ka lang. Ay. Okay. Doon nyo bawat isang lug nuts 20 to. Itong ginagawa ko. Mahirap eh. Alright. Okay. Medyo kabado ako dito. Kita nyo kung gaano corroded na. Here we go. Minsan, panglabas lang. Pero yung loob, okay. At yung panlabas yan ang bibigay sa atin ng problema. Sabi na eh. Alright, patayin ko muna itong camera. Okay. Tingnan natin yung baso. Sabi ko, hindi lang ito pang tanggal ng gulong kung sakaling stock. Pwede nitong pang there you go. Galing. Rough siya dito eh. Kailangan kong palitan na rin ito. Pero we'll see. Nga pala, ginamit ako ng safety glass dahil hindi mo gusto na tumalsik ang mga pirasong bakal sa mata mo. Huwag yung itanong kung bakit. Alam ko. Ay, tingnan natin to kung makukuha natin to ng isa. Although nakita nyo, pinakuha ng konti ng maso. Kapag ganitong stock, kaibigan. Nga pala, kanina, nung mahigpit pa siya, itong magandang paraan para i-check ninyo yung bearing ninyo. Iuga ninyo yung kaliwa kanan, taas baba. Ngayon, stuck siya. Alright? Gagawin nyo lang, unang hakbang, sana'y mag-work, ito, pupush nyo lang. Okay? Yan. Pag ayaw, kaliwa kanan, tatanggalin ko yung aking nakasabit sa may belt ko ito eh. Dito tayo pupunta. Upo tayo. Okay? Pagka-upo natin, yung kamay natin, yung palm natin, or palm, nasa driveway. Okay? Okay? Make sure na secure ang sakyan. Alright? O, secure naman natin yan, di ba? At sipain natin both sa tagiliran. Bigay natin yung ating weight. Okay? Doesn't matter kung anong weight ninyo, bigay ninyo todo. Islam. There. Well, ino-hope ko na hindi matatanggal ka agad. Dahil bala ko sipain dito at kung hindi mag-work, dito. At kung hindi naman, magpo-progress tayo sa mga iba pang mga paraan na hindi ko na i-discuss dito dahil haba tayo. Alright. Tingnan natin to. Teka, tingnan natin tong kita nyo yan.
Hope nakita nyo yan. Yung mga silver na yan, yan yung anti-seize natin na nilalagay. Kita nyo, may kalawang pa rin pumupunta pero walang match sa ating anti-seize. Kaya natanggal natin. Ang dumikit na yan ay dito sa kita nyo yung kalawang. Kaya linisin niya natin yan pagkabit uli natin ngayong fall. Pero huwag nating alalahanin muna yan ngayon. Alright, nga pala. Pwede nyo ring option, kung papalit kayo, ilagay nyo rin ito. Alright, kahit alam nyo sigurado na yung ginawa nyo, ilagay nyo pa rin dyan, added insurance. Ngayon, okay. Okay, tinanggal ko kayo. Hawak ko ngayon kamay lang. Itong brake rotor ninyo. Hawakan nyo lang ng kamay ito. Tingnan nyo kung merong gas-gas. Normal na magkagas-gas, nakita nyo mga lines na yan. Pero pag deep, yung cut, mga ukit, ay pwede nyo yung bigyan ng pansin talaga. Alright? Bakit nagkaganon? Ngayon, ito yung silver na anti-seize na nilagay ko sa stud natin. Okay? Yan ang dahilan. Controversial yung sinasabi ko. Ayaw nila yan maglagay. Ako naglalagay. At ibang mga mekaniko. Konti lang. Enough. At hindi talaga, sa akin, hindi nakaka-apekto ng maybe a little bit paggamit ng torque wrench. Dahil sabi nila, kapag ganyan, dumudulas yan, hindi nakukuha yung tamang higpit. Napapahigpit ng todo. And by that time, maring mag-warp yung rotor dahil napahigpit ng todo. Hindi naman nangyari sa akin at sa maraming mga kotse. Ilang dosena na ang coaching na napalitan ko nito. Kaya we're good. Spray natin yan ng linis natin liyan. Re-reapply natin ng konting anti-seize at lilinisin natin to. Ito, made brake dust to. Huwag nyong, kung maging usok yan, huwag nyong sisingutin. Alright? Nga pala, tandaan nyo, meron akong video, hindi pa na-upload. Ang ginawa ko, i-upload ko yun siguro sometime this week, hopefully, or next week. Nagpa-spray tayo, rust proof. Itong sakyan, kaya nakita nyo, ang ganda niya. Alright? Na normal na magkaroon ng konting kalawang na kulay dyan, that's fine. Hindi nakakalat. Alright? Pag ganitong yellow, napapanatili natin na maayos ito. Spray ng all base, especially sa crown. Hindi kayo magkakaproblema sa rust. Kahit anong corrosive pa ang itapon ng city na pantunan ng snow tuwing winter. Lagahan nyo lang ng spray. Good this is good hanggang sa next fall, spring season, spring, summer. Alright, let's go. Okay, dapat kunin ko na to. Pakita ko sa inyo madali kung paano. Alright. Okay. Again, kaibigan, magandang mag-gloves. Itong una kong ginagawa. Alright, meron tayo na brake parts cleaner, brake cleaner. Nakukuha ko to ng 1 dosena ang kinukuha ko. Imbis na isa-isang can, mas makakatipid ka kung 1 dosena. So, naniniwala ko sa magbayad ka ng mahal, ng malaki. Pero sa huling kwentahan, makakamura ka. Dahil ito, under $10. Kung bibilhin nyo to, nasa what? 12 to 15 bucks ang isang can nito. Pero sa pagkuha ko nito ng isang dosena, binigyan ako ng malaking discount para binabayad ko sa bote definitely under 10 bucks. We're looking about 8 or 9 bucks. Kaya malaking bagay na yon. Again, give or take. Huwag kayong matakot. Pwede nyo lagyan ng sambot yan. Pero ako, hindi na minsan unless maganda kayong gustong gusto nyo yung itong ating hub assembly. There you go. Kailangan hindi napunasan nyo na. There you go. Ginaganyan ko lang siya, ikot-ikot sa thread. You may think, hindi natanggal. Natanggal yung most of that. Lalagyan natin ng konti. Hindi mawawala talaga yung kulay na silver. Alright? Paano yan kay lakay? Lagyan natin yan. Hindi kailangan perfecto. Pero
There you go. Tapos na kayo sa pag-inspect. Wow, pagdating. Alright, John. Thanks. Okay. Naka-charge yung aking EDC flashlight. Kaya, ang gagawin natin, titingnan ninyo, tatanggalin ko ulit kayo. Dali, sa aking neck mount. There you go. Tingnan nyo yung mga brake lines kung mayroong kakaibang may pagkabasa. Yan ang indikasyon na naglilik yung inyong brake fluid at kailangan nyo i-address kagad yun. Okay? Titingnan din natin yung ating brake pads. Yung brake pads ninyo na hindi ko okay, tatanda ng malabong mata. Alright. Ito ay, trust me, meron yan about makapal pa ang brake pads ng Buick. Kaya hindi pa yan, wala akong ilaw eh. Hindi pa yan, maganda pa yan, itong brake pads niya. Alright? So we're good. We're good here. So far so good. At meron ako dito na crown. Itong sinasabi ko sa inyo, isang box ang binili ko nito. Siguro this week or next week bibili pa ako ng isang box nito. Again, ang sinasabi ko, since napaspray na to, wala akong lalagyan. Pero let's just say may kalawang dyan. Ang gagawin ko, sprayan ko lang. Ganyan. Oh, may kalawang yan. Ganyan. Right. Pero we're good. We're good. Okay? Maaaring gawin natin to sa next year or sa fall. Kaya kita natin to. Itong area na to, bawat section ng Buick, ng kotse nyo, mga hub, itong wheel niyo, alam nyo okay na na-inspect nyo na, di ba? The brake lines, mga kalawang, mga even yung inyong shock niyo, yung strut niyo, natulo rin yan, minsan yung nakakalik yan. Yung mga ganang unusual na nakikita ninyo, alam nyo hindi dapat nandoon, bigyan nyo ng pansin. At hindi man kayo mekaniko, i-check ninyo yan, itanong nyo sa mekaniko. Alright? Again, make sure na walang deep gash, walang deep cut, itong thread, itong scratch na masanhino na yung maaaring mahina na or manipis na ang inyong brake. Pakita nyo yan, yung brownish na yan, that's your brake pads. Yan ang naikot kayong mabilis, atrasol, pahabante, nag-apply kayo ng brake. Ito ang kumikipit dito sa naikot na to. Hindi yung gulong ito, dahil nakakabis na gulong, akala nyo yung gulong ang pinapahinto niya. Ito talagang brake, itong brake rotor. Itong rotor na to umiikot. Kaya heavy duty siya, purong bakal, kumakapit. Yeah. Kailangan manipis siya, makinis both sides. Alright? Hindi man natin makita yung likod, we assume na okay siya. Kaya kung makikita ninyo, we can check that. Pero, hindi katulad ito na expose talaga. Itong brake pads, you have to make sure na makapal yan at huwag nyo paninipisin. Kita nyo itong tinutoktokan ko. Kapag naubos na yung brake pads ninyo, ito nang kakapit. Masama na yan. At bago yung mangyari, may indikasyon yan. Iirit. Alam niyo yung pag nagpepreno kayo, tumingin ako. May mga naglalakad dito eh. Yun ang nangyari. Badya na yon na yung kanyang may stainless yun eh. Tumatama na siya dito. At every time nagpreno kayo, nag-iwan siya ng galos, ng ukit. Kaya yun ang kailangan nyo. Takbo na kayo at papalitan nyo ng, dahil kung pababayaan nyo yun, palalim ng palalim yun. Alright? At eventually, lalaki ang gastos nyo dahil hindi lang brake shoes ang papalitan nyo, kundi mismong rotor ninyo. And it cost you additional $100. And kailangan nyo, pag pinalitan nyo ng rotor, kailangan palitan nyo yung kabila. Kailangan uniform sila. Yun ang rule. Doesn't have to be, you don't have to follow that. Pero ang brake pads, kung manipis na to, at yung kabila naman ay hindi, or hindi eksakto sila na magkasize, may buhay pa ng konti rin yun, palitan nyo na. Alright? Brand new ulit. Kailangan uniform sila pag nauupos. Alright? Okay. Humaba na talaga tayo. That's fine. Yung anti-seize natin. Pakita ko sa inyo kung gaano to. Oh man. Hindi nyo gusto itong mahawakan. Konti lang. Alalay lang. Alright, dampi lang. Yan. 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 Dahil pag pinaikot nyo yan, ay
Again, kaibigan, hindi ko na kailangan lihain to. Alright, ito, dito tayo na stock. Lagyan lang natin. Alright. Marami na akong videos na nagpipinta ako. I think isa sa mga pamagat ko pintor. At itong ginagawa ko. Hindi nyo kailangan i-cover lahat. Alright. Of course, kung talagang meticuloso kayo, lihain ninyo lahat. That will be fine. From my experience, matatanggal natin ang mahayos yan. Ready na ito, kaibigan. Ready na itong ilagay natin yung summer tires ni mother-in-law. At yeah. Okay. Na-inspect na nga natin. Na-apply na natin to. At yeah. Kita nyo may Crayola ako. From DeWalt. Naman may Milwaukee guy, pero may hawak akong DeWalt. Okay, ito yung ating gulong, summer tires. Alam ko kailangan ng malinis yung alloy, pero we don't worry about that right now. Nating ma-install na to. Sa pagkakalagay ko, may sistema ako. Nakaharap ako, sakyan, ito yung unahan, ito yung likuran. At ito ang left rear. No, left front, right front. Left rear, right rear. Ganyan ang sistema ko. Makikita nyo yan dito kung saan nilalagyan ko siya ng, kita nyo yan, hope nakikita nyo, LF, left front, kaliwa ng harapan. Iba ginagawa left front left instead of left right. Itong rear right, itong rear left, left rear. Okay. Okay. May mga paraan kung paano nyo i-mount itong bagong gulong ninyo. Okay? Yung iba nakikita ko naghihirapan talaga, mano-mano, nakatuwad. Ang una yung gagawin, hawakan nyo dito. Alright? Technique. Basta kayo dito, nakatindig kayo. Alright? Kung gusto nyo mag-gloves, that's fine. Hanggat maaari, kita nyo itong stud na to. Ialay nyo dito. Ialay nyo dyan sa mga butas na yan. Alright? Naka-line. Hindi kailangan perfecto. Do your best. Now, once na ganyan, okay, give it about, I don't know, 6 inch apart. Hawakan nyo dito. Once na hawakan nyo dito, magtitilt yan. Once na mag-tilt yan, slip nyo lang ng ganyan. At, once na slip nyo, halos align na kayo. Minsan napapalob kayo ng todo. Adjustment lang. At, ito, oops, hindi nyo kita. Okay. Kita nyo yung position ko, nakaluhod ako. Hindi ko nasa driveway. Tapos ito, ito mga gangster na mga upo. Alright? Ito mga gangster na mga upo. Alright? Mga cholo. Okay. Hawakan ninyo, gamitin niyo yung bahagi ng wheel nyo, ng rim, at i-rest niyo yung tuhod nyo, yung wrist nyo, arm nyo sa tuhod. At pipinahin nyo lang ganyan. Okay? At silipin ninyo. At yan. It takes practice, kaibigan. It takes practice. At ayan na siya. Okay? At ang unang ating gulong, ilalagay na hand thread lang. Alright? Kung gusto niyo medyo malalim, gagamit kayo nito ng socket ninyo, deep socket. Sige, ilagay na natin to. I can deal with this ngayong fall. Yabang ano? Yan. There you go. At huwag yung gagamitan ng power tools. Okay? Dahil, ginamitan nyo ng power tools, hindi nyo alam kung pinapresa ng power tools yun, kung mali pa lang pagkaka-thread ninyo, mangyayari yan, magkaka-cross thread kayo. Pag itong smooth na umiikot, that means you're doing well. Ilang ikot lang, and you can let go. Knowing na alam nyong maayos ang pagkaka-thread nya. Diba? Medyo malalim to eh. There you go. Kung ganyan kabilis, alam niyo na tama ang pagkakat. Pero kung may resistance, may back it up. Back it up. Ito kailangan ng special tool, di ba? Sabi ko sa inyo. Okay. Just back it up. Dahil ma-strip niyo yung thread. Sa atin ang tawag lost thread. There you go. Alright. Ilang ikot lang, enough na. Yes, anak.
Just next to the stool, honey. Thank you. You make sure you drink plenty of water, huh? And there you go. Tapos na. Tired? Okay, let me just do this. Dad, Yeah? before Go ahead. I was just wondering if it's just okay if I cook rice and just reorganize the dishes in the sink instead of washing. You got it. I'll take care of it, honey. All right? Dad. Do you got something to do? You have something to do? No, my tummy really hurts. All right. You do your thing, okay? Thanks, Dad. Take care of it. Ngayon, ang gagawin ko dito, dahil alam na alam ko itong Milwaukee ko, itong stubby ko, is just only a quarter inch M12. Right? Di mas malakas pa dito. Ngayon, alam ko sa number 2, at kapag kinarang ko siya, hinigpitan talaga ng todo. Run it kapag pag nag-flush na siya, hindi na nahigpit. Let it sit there let it crank there for another 2 seconds or 3. Nare-reach ko na yung malapit na sa 100 foot-pound. Okay, yeah. Okay na itong gulong na to. Ang huli na lang natin gagawin dito, dahil binumbahan na rin natin, ay yung torque wrench. Ito torque natin sa tama. Ang pagkakaalam ko, ito ay i-verify pa rin natin kahit ilang beses ko itong ginagawa at alam ko na by heart, I still verify it just to be sure. Dahil sa dami kong inaayos ng mga sasakyan, may 80 pound, may 150, may 100 foot-pound, ugali ko na i-double check. Alright kaibigan, ay dito ko na tatapusin ang video. Maaaring pagkapaalam ko sa inyo, may konting clip, ilalagay ko sa time-lapse. Yeah, siguro gagawin ko yon. Tingnan natin, masyado pang maaga dahil isa lang ang nagawa ko. Hindi ko alam kung gaano kahaba talaga ang nagawa kong video. Maybe I'll cut a little bit, pero mukhang mahaba na naman. Pero it's okay. It's okay. Ang request ko lang sa inyo, kung meron kayong mga kaibigan na doing DIYs at nag-upisa sila, you can share this. Maybe, may naipakita akong ibang information na makakatulong sa kanila dito sa community kung saan tayo mga Pilipino ay nagsasama-sama. It would be nice kung magpapalitan tayo ng knowledge, yung mga useful knowledge para lalo tayo maging malakas dito sa North America. Alright. Well, dito na ako magpapalam sa inyo. At hope you're enjoying the summer. Yes, ang tawag ko na dito summer kahit spring pa lang. Take care guys. And hanggang sa muli kaibigan. Padayon. Don't forget, use the torque wrench. Come on. Bite. Hanggat maaari, gagamitin nyo lang ang extension. Kung huwag yung masyadong mahabang extension dahil the more na humaba ang extension niyo, ito nga dapat maliit lang eh. Hindi kailangan deep socket, dapat yung kalahati lang. Okay, actually, I get confused, so marami akong ginagawa. Hindi natin kailangan ng extension at pwede na to, sapat na tong haba na to. Alright, dahil sa mas mahaba, mas nawawala, hindi naging accurate yung inyong reading ng torque nyo. Again, ilalagay ko to sa by foot pounds.
So ito ay ilalagay ko sa 100. Ano yun? Okay, hindi ko alam kung ano ka, kung saan ka bumagsak, pero I'll deal with that later. Okay, hanapin ko yung 0. Yung 0 na yun, tatapat sa 100. At ilalak ninyo. Actually, ilalagay ko sa 103. Alright? There, that's 103. Lagay nyo sa 100. Okay? Ito is 0, that's 100. 100, 120. Nakalagay siya, nakatapat siya. Itong line na to, nakatapat dito. 100. Ngayon, that's 100. Ngayon, ang reading talaga ito 103. So, lagay ko sa 101, 102, 103. There you go. 3 at may 100. That's 100. And lock it. There you go. Again, wag na wag nyo ibabagsak. Ilang taon na sa akin itong aking torque wrench. At hindi ko ito ibabagsak. Ang ginagawa ko, so nakikita nyo sa mga videos ko, hawak ko siya sa kung saan yung grip talaga niya. Kung wala hindi dito o hindi dito, nakikita ko mahawak iba dito. Na, hawakan nyo sa grip. Kung saan naka-design ng grip. At yun lamang. Alright? Hahawakan ko dito, suporta. Sakali mag-slip, hindi siya babarog sa semento, sa asfalto. Alright? Yun lang dahilan kung bakit hawak ko siya. Pero hindi ko siya hawak ito habang hinihigipitan ko. Dahil nakaka-apekto rin yun sa spring, sa reading. Alright? Again, nilagyan na natin ng anti-seize ito. So, sensitive na siya, di ba? Kaya, hindi natin kailangan pa ng problema pa na hahawakan. It's, hindi, okay. Tandaan nyo yung criss-cross. Yung star pattern, di ba? Hanapin nyo yung sa channel ko. Napaliwanag ko na yon. Hindi nyo kailangang hintayin yung click. Okay? Ito yung may kalawang. Kailangan even as much as possible. Okay? Even siya. Hindi nagki-click dahil hindi ko talaga hinigpit na ito ng number 2 ko na Milwaukee. Pero that's fine. Ito na siya. Kita nyo yun? Ang isa pa. Sabi nila one time is enough. I agree, pero it's a habit of mine. Bahala kayo kung gusto nyo gawin din yun. Dito tayo. Again, skip. You're skipping. Start pattern. Skip the lag sa kasunod ka na. Okay? There you go. Good. Alright. Yeah, bibigyan tayo ng problema ng kalawang na yan. Papalitan natin yan. Ito pa, last one. At kaibigan, ayan na siya. Ayan na siya. Kung gusto nyo i-double check, that's fine. Do it again. Pero okay na siya. Alright? Ang torque wrench ay nagpe-prevent. Pag nakinig na yung tick na yon, kahit anong higpit nyo, hindi na siya iikot pa. Na-reach na niya yung set yung limit na 103 foot-pound. Kaya, yung torque, yung kanyang torque, yung higpit niya, kaya hindi na siya maghihigpit pa. Panay click ang maririnig ninyo kung sakaling gusto higpitan pa, hindi na. Kaya hindi na iikot yan. Puro click na lang. At sa iba, yung mga makabago, may beep. I like this old-fashioned one. At na-adjust na, nakakalibrate nyo rin to. Kaya, yeah, malaking tulong to sa akin. Kaya, make sure na kung gagawa kayo ng DIY, make sure na meron kayong torque wrench na maasahan. This is a decent size. Talagang meant for wheels sa mga lug nuts. Okay, kaibigan. Magkakape muna ako. At nalamig na yung kaping bigay ni Bunso ni.